Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po muli, nagbabalik po tayo sa ating programang 10PD. Ikalawang gabi na po ulit na nagbabalik ang 10PD. No, ngayon po, magandang gabi po sa mga nakikinig sa ating lahat, sa inyong lahat, magandang gabi po. Ngayon po, papaalam ko lang na ngayong araw po ay sa biyaya ng Panginoon, natapos po natin ang ating mga gawain dito sa church, ang pagbibisitation, soul winning, pagtuturo ng bata sa area, and follow-up Bible study sa mga bisita nakaraang Sunday. Ngayon po, dako na po tayo doon sa 10PD sa ating pag-aaralan. No? Buklatin po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 6 verse 25, 26, and talon po tayo sa verse 33 to 34. Matthew chapter 6 verse 25, Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, not yet for your body. What ye shall put on is not the life more than meat, and the body than raiment. Behold, verse 26, Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Verse 33, But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 34, Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself sufficient unto the day is the evil thereof. Ano po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na muli po kami mag-aaral ng inyong salita. Samahan niyo po kami na pakinggan at maintindihan. Bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan at kaalaman. Wala po kami magagawa kung wala po kayo. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabing ito. Talangin pa na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pamagat na pag-aaralan ay trust in God o pagtitiwala sa Diyos. No? Pag-aalala sa araw ng bukas. Ano nga ba ang araw ng bukas? Alam naman nating lahat, ang araw ng bukas ay Noche Buena. Noche Buena. Na ang ilan sa atin, ang ilan sa lahat ng mga tao ay nag-iisip kung ano ang handa nila, lalo na sa darating na Pasko. Na ano ba ang ihanda nila, magiging masaya ba ang Pasko? Yun ang mga iniisip ng karamihan at ang mga iba pang bagay. Dahil sa pag-iisip na yan, kakaligtaan na natin ang pangsariling oras, ang pangsarili natin. Hindi na tayo nakapag-enjoy kasi na-stress na yung isip natin sa kakaisip na yan. No? Sa paghahanda, dito tayo, paghahanda. Ang una nating ihanda, yung puso't isipan po natin, mga nakikinig, mga minamahal, mga kaibigan. No, paghahanda, huminga ng malalim at itabi ang mga alalahanin. Layunin. Ang layunin ng sinabi ko na yon sa paghahanda ay kilalanin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Kilalanin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Point number one, don't be afraid. Na wag po tayong matakot, wag po tayong mangambahan sa kung ano ang darating na araw, kung ito ba ay magiging maganda, dahil alam naman natin na ang araw ng bukas ay kalooban ng Diyos. Ano man ang mangyari ay kalooban ng Diyos. Alalahanin ang halaga ng buhay at pagtitiwala sa Diyos. No, number 2, first step. Ano yung una? Ano yung unang first step? No? Ano yung una? Tuklasin ang kaharian ng Diyos at kanyang katwiran. No? Mga kaibigan, mga minamahal, wag po tayong masyadong mag-iisip na kung ano ba ang kakainin natin, ano ba ang isusuot natin ng araw ng bukas. Araw ng bukas, linggo. Ano nga bang isusuot natin? No? Hindi mahalaga ang iyong kasuotan, ang magandang kasuotan kung marumi naman ang ating puso, mga kaibigan, mga minamahal. Ang ihanda po natin ang ating puso at isipan, no? At siyempre sa isang banda, maganda rin naman ating mga suotin na magaganda para sa pagharap natin sa Panginoon ay maganda tayo, magwapo tayo, no? No, number 3, fear not. Fear not. Huwag mag-aksaya ng panahon sa pag-aalala, ipaubaya natin sa Diyos, no? Huwag tayong mag-aksaya ng panahon sa pag-aalala. Dahil sa pag-aalala, maraming tao na alam natin na nadidepress, no? Napapaaga ang buhay, no? Ipaubaya natin sa Panginoon ang lahat. Number 4, search first or first search, no? Ang unang hanapin, ang unang paghahanap. Ano yung unang paghahanap na dapat nating gawin? Magtiwala at hanapin
Nang una ang Diyos ng higit pa kaysa material na bagay, no? Hindi po mahalaga ang panunuot na magaganda, no, yung mga material sa pag-iisip ng bukas. Ano ba yung isusuot natin? Ano ba yung kakainin? Ano ba yung mga pangarap ko? Ano ba yung pangarap natin? No? Maganda mangarap, but wag nating masyadong alalahanin. Kasi alam naman natin nga na sinabi ko kanina na sa the point na ang tao ay maraming inaalala, mapag-alala, no? Nauubusan yung oras nila sa kapag-aalala, pag-iisip. Hindi na sila nakakapag-enjoy sa kanilang sarili, ay mapapaaga ang buhay, no? Yun po. Hanggang doon na po tayo sa pang-apat na point na yun. Ano po ulit yung number 1? Don't be afraid. Alalahanin ang halaga ng buhay at pagtitiwala sa Diyos. Number 2, first step. Tuklasin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Number 3, fear not. Huwag mag-aksaya ng panahon sa pag-aalala. Ipaubaya sa Diyos. Number 4, first search. Magtiwala at hanapin ng una ang Diyos ng higit pa kaysa material na bagay. No? Nung binasa natin kaninang verse sa Matthew chapter 6 verse 25 to 26 to 34 to 33 to 34. Ang sinasabi doon sa talatang yon, no? Sa verse 25. Ano ba 'yung sinasabi ng talata na 'yon o teksto na 'yon sa verse 25? Dahil doon sinasabi ng ng Panginoong Hesukristo sa atin na huwag kayong mga bahala sa inyong buhay. Sa verse 26, sabi ng Panginoong Hesukristo sa atin, mas mataas pa kayo kaysa mga ibon. Mas mataas pa raw tayo kaysa sa mga ibon. Iniingatan tayo ng ating Ama na nasa langit. No? At do sa verse 34, kaya't huwag kayong mga balisa, sabi ng Panginoong Hesukristo, tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala para sa kanyang sarili. No? At sa verse 33, ito yung pinaka dapat nating unahin, pag-araw ng bukas. Ang araw ng bukas. Sabi sa verse 33, datapwat hanapin ninyong una ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay maidadagdag sa inyo. Tandaan po natin, unahin po nating hanapin ang kaharian ng Diyos, hindi yung mga material na bagay ang hanapin natin. Huwag yun. Ang kaharian ng Diyos ang una nating hanapin. Kaya mga kaibigan, mga minamahal, diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral. Naway po na-bless po tayo, naway po naging okay po sa atin ang salita ng Diyos. Hindi po ako ang salita, ang Holy Spirit po. Kaya maraming salamat po. Ngayon po, mananalangin po tayo. Ipanalangin po natin yung mga dapat ipanalangin. Yung may mga sakit, lalo na si Emanuela. Ang gawain bukas, ipanalangin po natin na maging okay, mapayapang matapos hanggang sa umaga, simula umaga hanggang sa hapon. At sa mga pamilya na rin natin, makasama natin dahil Noche Buena nga bukas, no? Hindi mahalaga yung material, ang mahalaga makasama natin yung ating pamilya sa araw ng Noche Buena. Kaya mga kaibigan, mga minamahal, manalangin tayo. Pakilang Diyos, maraming salamat po sa napag-aralan namin na inyong salita. Napatuloy lamang po kaming magtiwala sa inyo, Lord God, no? Magtiwala sa inyo, Lord God, maging trust po kami, consistent po kami magtatrust sa inyo, Lord God. Maraming salamat po dahil sinamahan niyo po kami. Panginoon, pinapanalangin po namin ang araw ng bukas na pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga mangyayari. Simula sa umaga, pagtuturo ng mga bata, sa service, sa worship service, huwag niyo po pahintulutan ng kaaway na kumilos, Lord God. At pinapanalangin po namin ang mga kapatiran ng mga dadalo. Bukas ay pagkaingatan niyo po sa malalayo pang lugar, ay safe and sound po sila makarating dito. Patuloy po namin pinapanalangin si Baby Manuela na may karamdaman po, complete healing po sa kanya, Lord God. At si Pastor Joshua na tatayo sa pulpito bukas na magde-deliver ng iyong salita, ay pagkalooban niyo po ng karunungan at katalinuhan at kaalaman. Mga tatayo sa pulpito, bigyan niyo po ng karunungan at katalinuhan at kaalaman. Maging handa po ang aming puso't isipan, at naway ang mga mangyayari bukas ay maging pagpapala po sa araw ng linggo, upang sa mga kinig po ay mapagpala rin naman at mabless rin naman po, Panginoon. Ito naman panalangin patuloy pa namin pinapanalangin ang kapayapaan ng bansang Israel, kaligtasan ng mga Jewish and Gentile people all around the world. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya maraming salamat po. Yan lang po. Dito po tayo nagtatapos. Good night po sa ating lahat. At good morning po sa mga brethren abroad na nakikinig. Thank you po.